Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay May 18, 2021 at hindi pa rin maganda yung ating market. So berde yung ating kandila sa kanya pero yun nga, bumagsak tayo dun sa closing natin kahapon na 6,260 plus. Pero ngayon, nag-close po tayo. Akala mo, berde tayo, no? So, 6,244.74 pero nag-loss pa rin yung ating index sa kanya. Kasi yung closing natin kahapon, mataas siya. And then, yung closing natin ngayon is mas mababa naman siya. Ayan. So, hindi maganda yung nangyari dito sa ating market at patuloy po na meron tayong net foreign selling. So, yung smart money na tinatawag po natin is lumalabas pa rin dito sa ating market. So, ibig sabihin, hindi pa rin nagbo-bottom si PSEI. Although marami na dito, yung nagtalbugan kanina, especially dito sa dalawang trending stocks natin, si dito sa si Merrimart, kasi sobrang bagsak nila, kasama pala itong CPHA natin nung umaga naman. So pagdating ng halos bago mag-closing, binalik po yung kanilang mga price action. So kung medyo nakasalo ka dito kay PHA, medyo maganda yung rebound niya. So umabot ng halos more than 10% kasi nga naman sa isang araw is nag-drop siya ng more than 10% naman. So not so good pa rin yung overall na performance po ng ating market. At yun nga, wala pa rin kasi yung ating mga foreigners. So hindi pa rin tumitigil sa pagbebenta at pag-shakeout sa atin. Pero kung titingnan mo, overall picture ng ating market, wala tayong masyadong negative news maliban dun sa West Philippine Sea natin. Pero sa internal sa Pilipinas, wala na po masyadong issue na alam natin na pwedeng magpabagsak pa ng ating market. So siguro yung nangyari dito, nagkaroon ng continuation rally yung ibang blue chips, pero yung ibang blue chips na nag 5% kahapon kagaya ni na Ayala Land, so medyo nag-drop yung kanilang mga price action. Pero sina Meg, si Pure Gold, patuloy na umakyat po yung kanilang prices. So congrats doon sa mga nakasalo sa kanila during the time na umarangkada yung kanilang mga, or rather bumagsak, and then hindi natakot na bumili dahil oversold na po yung kanilang mga prices naman. Okay? So pag-usapan po natin yung ating mga trending stocks, yung mga patuloy na bumabagsak, si dito, si Merrimart, si PHA, si ASN, drain up nung closing, Apollo, nagkaroon din siya ng doji ngayong araw na to, si GMA7, so winner natin to kasi hanggang sa ngayon patuloy na umakit yung prices. And then si FNI, nag-gain din siya. Pinag-usapan siya kasi meron siyang dividendo na papasok po by next week or this week dito kay Ferronickel naman natin. Okay? So yun po yung ating mga trending stocks. So as usual guys, yung ginagawa po natin is personal na pag-aaral ko lang. And then sabay tayo na nag-aaral dito sa mga chart natin gamit po yung tinatawag na technical analysis. Pero yung pag-buy, pag-sell or pag-hold is sa'yo po nakadepende yan. So depende po sa pagkakaintindi mo, pagkaka-analyze mo, kasi nga po may involved na risk, especially during this time. Kung mahilig kang sumalo ng mga bumabagsak na stocks, be careful lang kasi hindi lahat is nagre-rebound kaagad-agad. So, swerte lang naman nakakuha, nag-rebound si dito, di ba? Ganon din si Merrimart at saka si PHA natin. APL, medyo bumalik ng konti yung kanilang mga price action. Pero at the end of the day, red pa rin yung kandila. So, hopefully, Dow G ng reversal or technical bounce yung nangyari sa kanya. And then, mag-continue pa yung reversal ng ating mga stocks. Pero sabi ko sa inyo, yung smart money, lumalabas pa rin po dito sa ating market naman. Okay, so as usual guys, doon sa mga bago po dito sa ating trading channel, so wag mong kalimutang i-subscribe yung ating Palaboy Trader na YouTube channel, and then pasadamo na lang po yung ating mga binablog naman sa kanya. So meron tayong daily upload, meron tayong company reviews, yung ating mga profit or loss, technical analysis, fundamentals, mga kailangan natin, especially during this time. And then, yung ating crypto channel, so subaybay mo na lang guys and wait lang ng konti doon sa ating mga vlog sa kanya. Follow mo din ako dito sa ating YouTube channel or rather Facebook account na Palaboy Trader. Ayan, so nagpo-post tayo anything na related sa stock market. Ganun din po sa ating Facebook page naman. So tingin tayo dito sa ating Twitter account. Ano ba yung mga na-retweet natin for the day? So medyo maraming tayong na-retweet kanina. So isa-isay natin. So yung ating GDP, yung forecast po ng ating mga economic manager is medyo mababa. So ang target kasi natin last time na nilagay is 6 to 7%. Or rather 6.5 to 7.5 and then ginawa 6 to 7% naman. Ayan. So medyo mababa siya compared sa goal natin na nilagay, pero at least mataas pa rin siya
especially kung ang tina-target nila is pag-rebound ng economy, ibig sabihin, mataas na to. Kasi last year, di ba, yung GDP natin is negative, ilang percent ba? 13, negative 13, negative 9%. Yung ating DRINAP dahil naka-close po yung ating economy. Ayan. So, good na yan. Kung matuloy na, hindi tayo puro lockdown yung nararanasan natin. So, to Trade Asia, can any company join the stock market? Ayan, so mukhang meron siyang information dito. So, pwede natin panoorin to galing kay To Trade Asia. PhilNews Agency, some of hospitals have allocate more beds, transforming part of their isolation beds into critical beds. Pero ang pinaka-headline dito, kaya ako ni-retweet to, is ito, downward trend in NCR ICU utilization rate. Ibig sabihin, bumababa yung cases talaga natin. So, 4,000 na lang yata yung case natin ngayon eh. So, mamaya silipin natin. Ito pala, nandito kay PhilStar natin. So, very good na yung yung trend natin ng mga COVID cases, 'di ba? Plus GCQ. Kaya nga medyo tataka din ako bakit patuloy na lumalabas po yung ating mga foreign investors. So, one way rin siguro para ma-shake out na yung mga weak holders dito sa ating market kasi kung talagang mararamdaman mo yan kung may hawak ka pa rin na stock dito sa market pag nag-oversold, medyo masakit sa mata. So, kaya nga ginagawa ng iba, kino-close port muna, then binubuksan na lang pag medyo maganda na ulit yung market. Just make sure na yung hawak natin na stock is meron po siyang fundamental. Kasi ang stock na may fundamental, nagre-rebound. Proven na yan guys. Nagre-rebound po yung mga blue chips pag medyo bumabalik na po yung sigla ng ating market naman. Okay? So, 4,487. So, mababa yan. Malakas yung net foreign selling natin. 11.49 million. Galing kay To Trade Asia natin. DDMPR. So, maganda naman yung income ni DDMPR natin. So, meron siyang positive 11.7%. Annualized earnings per share is 0.09. Merrimart, ito medyo iba yung reaction ng market sa earnings si Merrimart, no? So, positive 13.3%. Pero kung mapapasin nyo, yung ating earnings, pansinin nyo to guys, pag pumunta kayo sa chart ni Investa, di ba may nakalagay doon, letter E, yung earnings. Pansinin nyo yung, yung nakalagay doon na price to earning ratio. So, si dito yata more than 1,000 yung price to earning ratio, and then si Merrimart, more than 500 price to earning ratio. Ibig sabihin, yung presyo niya mataas ng, halimbawa si Merrimart, mataas ng 500 times as compared sa earnings. So, ibig sabihin, medyo overpriced ng konti yung ating Merrimart or si dito natin. So, yun yung titignan nyo. Double check nyo guys kung tama yung sinasabi ko, yung PE ratio ng ating mga company. So, magigauge mo din doon kasi kung medyo overpriced yung ating mga stock. So, galing ulit kay To Trade Asia. Bull, Inter's Memorandum of Understanding with HJP Group. So, ito yata yung sinabi natin kahapon. Global Free Nickel. So, ayan. So, ito kaya nasama siya dito sa trending kasi meron nga po siyang dividendo na 10 centavos per share. Ang na-compute ko dito is more than 3% na dividend. Green to buy into UPay. Ayan. So, ito rin. Pwedeng catalyst to para kay green natin. Pero, drain up siya kanina ng more than 5% yata kung hindi ako nagkakamali. Pero, tingnan natin kung bumalik yung sentiment ng market sa kanya. DDMPR. Ayan. So, may article dito si Eagle Equities. Climbs nearly 12%. ASN, positive 54%. Ito pa lang si ASN. So, dito ko na rin sasabihin. Si Mr. Zubeldi Ayala, bumili ng marami yun ilang million shares dito kay ASN. So, pumopondo si Mr. Ayala. So, ibig sabihin, meron siyang kumpiyansa dito kay ASN natin. Especially, sabi natin, medyo malapit na siya makonsider as a blue chip. Si RLC, so meron na tayong REIT sa kanya. May price na nga at 7.31 pesos per share. So, nasa application pa lang to sa SEC for approval. URC President buy shares. Ayan, so tingin niya is undervalued. APX, ito, antindi. Apex Mining reports 401% 2020 earning growth. So, tingnan natin kung may reaction kay APX. Pero, di ba, nag-correct siya ng ilang araw? Pero nag-bounce yata kanina. FNI, may dividendo. LTG, first quarter earnings, 4.4% higher. So, makita nyo, majority na ngayon, medyo nag-okay na yung mga earnings. Converge, ito, okay yan si Converge. Maganda yung kanyang earnings naman. Ayan. So, anyway, balikan mo na lang dito sa ating Twitter account. So, follow mo ako guys para makareceive ka ng mga nire-retweet natin na information naman sa kanya. And then, yung ating Patreon account. So, sabi ko sa inyo guys, dito nag-guide tayo makasama natin sa stock market. Kung medyo nalilito ka o gusto mo ng community, meron pa tayo dito or mga lectures. So, depende na lang sa levels na
gusto mong pasukan naman sa kanya. Pero June 2 na po yung ating opening naman sa kanya. Okay? So, yun po yung ating mga plugging. So, tingin tayo dito sa broker natin na si 2Trade Asia. So, guys, doon sa mga naghanap ng mga brokers, so, highly recommended natin si 2Trade Asia kasi medyo maganda yung features. Sabi nga natin, meron siya yung tinatawag na conditional buying. So, pwede kang mag-set kung anong price mo siya bibilhin, anong price mo ibebenta. So, pag na-trigger siya is, automatic na gagana po si 2Trade Asia naman natin. Ayan. So, anyway, later on, explore natin yung ibang features pa niya as compared naman dun sa ibang brokers naman natin. So, makita mo, medyo pinitik siya ng closing, no? Itong si holding, so umakyat. Si mining, umakyat din. Property, hindi masyadong gumalaw. Nag-profit taking. Si Ayala kasi nag-drop siya. Si finance, medyo nagka-curve lang. So, ang winner natin dito sa ating blue chip index is ito pong si service tama, at saka si mining natin so green sila. So locals pa rin yung papagalaw, guys, kasi wala pa rin masyadong net foreign buying, or rather net foreign selling pa rin tayo. Although malaki yung turnover, 5.94 billion, hindi pa rin maganda yan. Nakikita kasi natin ito, negative 549 million. So dami ng foreigner na lumalabas. Ito yung tinatawag natin na smart money. So kung nasaan sila, actually, dapat sinusundan natin sila Pero anyway, tingnan natin kung exaggerated na yung selling dito sa ating market. So, 43% yung ating foreigner. So, ang nagpagalaw dito sa ating mga blue chips after mag-drop is ito pong si Bloom, 6.49%. Si Mego, ayan continuous na gumalaw. Ganun din si Pure Gold at saka si ICT naman natin. So, yung mga medyo nag-loss, laki pala nito si BDO. Negative 3%, RLC, ayan, na nag-drop pa rin si RLC natin. So, parang ayaw dun sa reach na niya, pinupurso niya, URC negative 2.89% naman. Okay, so majority hindi pa rin maganda kasi nag-drop yung ating market, plus meron po tayong negative 549 million na net foreign selling naman sa kanya. So, tingin tayo dito sa ating 2Trade Asia na charting. So, not so good. Although puro green yung nakita natin na candle, guys. Makita mo kasi kahit yung MA9, itong manipis na blue line, hindi makalampas doon yung ating kandila. So, ibig sabihin, mahina pa rin siya. Tingnan mo, yung RSI natin patuloy na dumados-dos. So, ang gusto sana natin makita, mga higher low ng RSI, pero hindi natin siya makita bagos parang tinutuloy pa rin niya papunta dito sa ating oversold condition. Pero tingnan natin kasi ang dami ng blue chips na medyo attractive na po yung mga prices naman nila. So, antay lang tayo ng konting clue sa reversal bago natin i-fully allocate yung mga capital natin. So, kung medyo nasa labas ka, so tingin ko is mas maganda ng konti. Antay muna tayo ng konting reversal candles muna bago natin pasukin ng buo itong CPSE index. Ayan, so wala na ako makitang ibang news na negative kasi yung ating COVID cases patuloy na nagda-drop. So, kahapon 5,962. Antay ngayon sinabi ko is more than 4,000 na lang siya, di ba? So, pababa, plus yung ICU beds natin, pababa. Ayan. And then, meron tayong good news. Philippines signs biggest COVID-19 vaccine order with Pfizer. So, nagkaroon siya ng order na around 40 million. So, very good yan. Hindi lang natin matansya sa ngayon is kailan yung delivery. Pero at least, meron tayong inaabangan naman sa kanya. Plus, ongoing yung yung vaccination program, di ba? So, nakita niyo naman sa mga television natin, sa mga balita, ang hahaba ng pila, especially kung Pfizer yung usapan ng vaccine, nag-unahan yung ating mga kababayan. So, ang sabi nga nila is double-edged problem. Meron siyang maganda kasi excited yung mga tao magpa-vaccine. Ang problema, sa haba ng pila, dikit-dikit naman yung mga tao sa pilahan natin. Ayan. So, baka naman mag-spread lalo yung ating virus. Pero itong news na to, maganda siya. So, antayin po natin yung epekto dito sa ating market. Sa global market, okay naman. Wala akong masyadong nakitang negative. Sa US, mukhang magtutuloy na naman siya. So, buti pa sa US, no? Patuloy na umakyat yung mga prices. Dito sa Europe, maganda rin siya. And then sa Asia, nakabawi na yung mga nag-drop kahapon. Saan ba si Taiwan natin. So, ayun, grabe si Taiwan, no? 5.16%. So, grabe, no? Laki naman ng gain ni Taiwan. Kailan kaya tayo magkakaroon ng 5% dito sa index natin? Ayan. So, green po lahat buong globally. Si Philippine market lang talaga ang iniiwan po ng ating mga foreigners naman. Ayan. So, wala tayong magawa doon. Susundan natin kung ano sinasabi ng ating mga price action naman. Okay po. So, umpisa na natin yung ating mga trending stocks.
Unahin natin si dito. So, dumaos-dos ang price action ni dito. Ayan, so nag-drop tayo, negative 5.68%, pero yung drop natin sa kanya, medyo mataas to eh. Ngatin na, sukatin natin kung ano yung pinaka mababang drop po nitong si dito natin. So, mula sa kanyang opening, nag-drop siya ng laki eh. Umabot siya ng halos 10%, no? And then nag-rebound po ng halos 5% naman itong si dito natin. So, hopefully, hindi ka na-shake out or rather nakapag-trim ka. Kasi nasa ano pa rin eh, red zone itong si dito natin eh. So, negative 19 yung RSI. Pero siguro medyo ano na to eh. Medyo exaggerated na yung pagbagsak ng price action. Hopefully, tomorrow is may rebound pa itong si dito natin. Tingin natin, technical bounce pwede na mangyari sa kanya kasi yung RSI masyadong mababa na. Pero nilalagay natin, resistance natin yung support natin na 8.5 peso level naman. So, in-expect ko din, kung hindi bukas, coming few days, magre-rebound itong si dito naman natin. So, normally, nagre-rebound tayo pag medyo exaggerated yung pagbagsak in just a few days ng ating mga stocks. Pero makita mo, dire-diretso. So, ang daming warning signal na binigay ni dito bago siya nag-drop ng for the last 2 days na malakas. Makita mo naman, nagkaroon siya ng mga continuous na red candle. So, mas marami yung red kaysa green. So, nag-aalisan muna yung ating mga retailers naman sa kanya. So, dito sa kanyang information, nag-drop na siya ngayon ng negative 5.68%. Meron naman siyang net foreign buying na 3.5 million. So, si Call, saka si Timson yung pinaka-buyer. And then, Call saka Timson din yung ating pinaka-seller. So, meron tayong news kay dito. Sana sabi ng mga kasama natin, hindi naman sell on news. So, dito, Telecommunity gets 25-year franchise with Duterte's signature. So, ito na yung pinaka-final approval. So, dumaan sa Congress, dumaan sa Senate, and then kay President Duterte is nasa batas na po. Meron ng franchise to operate itong si Dito Telecoms for the next 25 years naman. So, ito yung hindi nag-grant kay, kay ABS-CBN natin. Pero, tingin ko is very good news. Hindi pa siguro masyadong ipa-price in ng market kasi nga takot pa rin yung karamihan. Pero, once bumalik yung konti ng optimism ng market, gagamitin na dahilan yung 25-year franchise. Maganda kasi sa kanya yan guys eh. Ito yung pinakaintay ni dito natin kasi makakautang siya, pwede niya expand yung business pa niya, makakuha pa siya ng maraming subscriber, and then hopefully by then pag maganda na yung fundamentals ni Dito Telecoms, sasabay din itong si Dito CME Holdings. Pero in the next few days, tingin natin meron technical bounce na pwedeng mangyari kay dito. Kaya kung hawak mo siya, tignan mo na maigi, pag-aralan mo kung ano yung pros and cons kung hawakan mo siya. Pwede kasi mag-oversold pa rin siya. Pwede mag-rebound and then mag-continuous yung sell-off. So, depende yan sa sentiment overall ng ating market naman. Pero sa ngayon, in the short term, tingin natin merong bounce itong si dito. Hopefully, yan. So, okay, yun po yung ating analysis kay dito. Next natin si Merrimart. So, laki din ng drop nitong si Merrimart. Actually, oversold na talaga. Sobra na. So, for the past 4 days, nag-drop na siya ng 25%. So, nasa oversold na rin. So, tingin natin, overdue din sa isang technical bounce itong si Merrimart. Plus, okay naman yung earnings ni Merrimart natin, di ba? So, nakita mo yung disclosure na sinabi natin isang araw. Pero hindi pinapansin ng ating mga investors. So, nag-loss na lang siya ng negative 1.99%. Pero nag-drop siya ng, tingin ko, halos 5 to 6% yung drop nitong si Merrimart, no? So, si Call at saka si FNS yung pinaka-buyer. Ganun din yung ating seller naman sa kanya. Meron tayong maliit na net foreign buying, 1.9 million itong si Merrimart naman natin. Ayan. So, resistance muna yung pag-uusapan natin. Yung support, pwede mong gawing support yung pinakadulo niya. So, lagyan ko ng drawing para meron kang idea. And then, hopefully, for the coming few days, mag-rebound na rin itong si Merrimart. So, medyo masakit sa mata yan kasi 20% in just 4 days itong si Merrimart. So, masyadong mabilis yung mga pangyayari na nag-drop po yung ating price action. Pero meron na rin siyang warning, di ba? So, yung break ng support natin dito sa itong candle na to kasi nag-break yung support kaya magbubuhusan talaga yung ating mga traders. So, pero tingin natin, overdue na rin sa isang bounce itong si Merrimart naman natin. Okay? So, wala na tayong masyadong news. Nakita nyo naman kahapon, okay naman yung kanyang earnings. Next pa natin si PHA. So, ito rin. Ganda rin ng rebound ni PHA natin. No? So, yung tatlo na to, nag-rebound siya. Ang laki na rebound ni PHA. Tingnan sa kanyang
5-minute chart para makita natin ito. Sukatin natin yung kanyang rebound mula sa bottom is, ang laki niya, no? 16.59%. Pero kailangan malakas yung loob mo para masalo mo siya. Kasi hindi mo alam kung magtutuloy pa na dadaos-dos yung kanyang price action. So, hopefully, meron na rin siya rebound bukas. Tingnan natin na pwedeng isang shakeout and then saka mag-rebound itong CPHA. Support niya is 1.37 and then yung immediate resistance, actually dito yung pinaka-immediate resistance kasi meron na tayong gap dito sa kanya. So, ngayon, naging support last time yung gap, ngayon magiging resistance naman yung pinaka-gap naman natin sa kanya. Okay? So, yun po yung nakita natin kay PHA. Tingnan natin yung kanyang stock info. Malaki pa rin yung drop niya, no? Negative 6.02%. 1 million net foreign buying. Si Call at saka si Abacus ang namimili. Ang seller natin is si Call. At saka si BDO naman natin. Okay po. So, support and resistance muna kahit trend lines. Pwede ka maglagay ng trend lines pero wala din masyadong gamit yan sa ngayon kasi ang titignan na lang natin support saka resistance muna so this time kasi nag-aantay tayo ng mga rebound sa mga oversold conditions naman. Ayan. So, next natin si ASEN. Sabi ko sa inyo, doon sa nabasa natin na tweet is namimili ng shares or rather nag-avail ng FOO si Mr. Ayala, Zubelde Ayala. So, medyo madami din yun. Makita nyo sa disclosure sa PSE Edge. Pero sa closing, medyo drain up itong si ASEN. Green siya nung umaga. Pero sa closing, medyo binagsakan siya. So, nasa bearish din yung ating sentiment sa kanya. Pero ganyan pa rin. Yung pinaka-technical support is, sabi natin, kasama yung psychology niya is 6.5 to 7.8 pesos. So, sideways pa rin itong si Merrimart. Hopefully, for the coming few days, malif yung negative sentiment. Sasabay na siyang arangkada pag okay na yung yung disposition ng ating mga investors dito sa ating market. Kailan kayo magbabalikan yung ating mga foreigners? Ayan, yun yung pinakaantay natin para mag-reverse na siya. So, nag-loss si ASEN, laki din pala, no? Negative 3.52%. Meron nag-dump siya kanya. Ito, negative 14 million. So, natakot na rin siguro to. So, si LSA saka si Regis, yung pinaka-buyer, and then si binuhusan pala ni Credit Suisse natin, no? So namili siya nung isang araw and then nagbuhos din siya ngayon. So 37%. So wala tayong laban dito, si Credit Suisse to So foreigner na malaki yung capital niyan. Isang very big bank po yan si Credit Suisse natin. Ayan, so ganyan lang muna, isang sideways pattern. So sabi nga natin, okay na yan kaysa downtrend yung ating direction. Next po natin si APL. So, nag-rebound din siya at nagkaroon din ng Dow G. Pero ang kapansin-pansin dito kay APL, guys, ang dami na niyang warning signal kasi puro red yung candle then nagbi-break yung ating mga support. So, bumalik siya, no? Bumalik siya dito sa support after niya mag-break. So, nakapasok siya ulit. Pero wala pa rin tayo makitang green candle, So, medyo ako kahit makita ko mag-rebound si APL, kung wala siyang news, baka medyo limited yung rebound niya. So anyway, depende sa market yan. Pero sa nakikita ko sa ngayon, medyo pessimistic ako sa kanya kahit mag-rebound siya. Gusto kasi natin makakita ng mga green candle pero wala pa rin. So meron siyang sinusundan. Ito pa rin naman. Pinaka-resistance natin is yung ating trend direction. So buti na lang bumalik siya dito sa support natin at 0.17 level naman. Pero buyer side, wala po siya. So MACD sa RSI is bagsak po itong si APL naman natin. So, ang kanyang loss, negative 2.81%. Si Call at FMS, yung ating main buyer, si seller natin, si Call, saka si HDI naman natin. Meron siyang konting net foreign of 2.6 million itong si APL. So, kung wala yung foreigner na yun, malamang nagaya to kay kina PHA natin, saka si dito na nag-drop ng more than 10% naman. Okay, next natin, yung pinaka-winner natin sa ito na lang yata yung maganda kasama si Converge ICT natin yung maganda yung chart. So, very very good. Patuloy na umakyat po itong si GMA7 at nalampasan niya yung kanyang gap area. So, nagre-retest siya dito sa upper resistance level natin. So, good yan pag medyo nakalabas na naman siya dito. Baka may rally ulit itong si GMA7. So, 9.14 yung pinaka-resistance. And then, yung mga indicators natin sa kanya, maganda po lahat. Ganun din yung yung ating volume, okay din siya. Pinapasok din ng ating mga investors naman. So tingin tayo sa kanyang historical data. So laki 4.12%. So congrats guys doon sa mga nag-avail ng
at hindi nagbenta after ng kanyang dividend ex date kasi 18% yung dividendo mo, plus meron kang additional na more than 18% na rebound na naman at patuloy na umakyat po itong si GMA 7 natin. So si Call saka si FMS yung buyer natin. Ang seller natin ay si Call saka si BDO. Ayan. So wala pa lang net foreign itong si GMA kasi media communication to. So 100% fully owned ng ating mga locals naman. Okay po. So very good. Tingin natin. Merong continuation pattern pa rin itong si GMA 7. And then lastly, yung meron tayong dividendo na halos 3% kung tama yung competition pa sa kanya. Itong si FNI, very good yung ginawa niya kasi nagre-reverse yung direction. So meron kang maguguhit na trend line sa kanya, pwede nating guide, di ba? So sa ngayon nasa resistance siya dito sa ating MA100, itong makapal na violet line natin sa kanya. So makita mo nag-support naman siya and then nag-bounce yung price action. So although dito sa medyo sideways pa yung direction ng ating RSI, pero above ng 50 ng konti. So may konting pagka-bullish. Yun nga lang, walang masyadong volume itong si FNI. Tingnan natin kung makatulong kasi yung dividendo niya yata medyo delay yata yung yung announcement after na lang yata ng trading natin. Pero anyway, ang resistance natin sa kanya immediately is dito sa around 2.7 pesos naman. And then meron tayong nakita na ascending triangle formation, which is good for the short term para merong guide yung makasama natin. Kung ma-break yan, next resistance is dito na or rather dito sa mga gap or dito sa pinakataas is 3.2 peso level naman. Okay? So yun po yung ating mga review dito sa ating market. So not so good pa rin guys ha. So hindi pa rin yung mga naghahanap ng reversal, hindi ako personally, hindi ko pa rin siya tinitignan as reversal kahit meron tayong Dow G sa kanya. Unang-una kasi yung foreigner is wala. And then, meron pa rin tayong descending trend lines na sinusundan hanggang sa ngayon. Although, nakaka-fake yung mga green candle na yan. Hopefully, hanggang dyan na lang siya. Pero ang gusto ko makita, pag, di ba, meron tayong ginuguhit dito, nandito sa side na to yung ating kandila naman sa kanya. So, yun po yung abangan natin para masabi natin. Kahit pa paano, nag-move na siya from downtrend, either papunta na siya sa sideways or reversal po ng kanyang direction. Pero sa ngayon, wala akong makita reason bakit hindi magre-reverse si market. Yung confidence na lang po ng ating mga foreign investors naman. Okay po. So, yun yung ating review for the day. So, hopefully, green naman tayo bukas. At bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palavi Trader na YouTube channel. Ganun din po sa ating crypto channel. So, follow mo lang ako dito guys. Yung social media natin, Facebook account, Facebook page, Twitter. Follow mo lang ako dyan. And then, yung ating Patreon account naman sa mga gustong mag-aral or sumabay sa mga trades natin dito sa ating PSE market naman. Okay po. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Kita po ulit tayo bukas.